Paano niya yan, Mr. Maravillas, yung mga nakulong sa Qatar na mga matitigas ang ulo na mga DDS na OFWs, ang sabi, tutulungan pa rin ng gobyerno? Yun nga po ang malungkot. Nagpasaway na sila, wala man sanang problema. Gumawa sila ng sariling problema, mga kababayan. Ngayon, kailangang tulungan ng ating gobyerno. Kung pwede nga lang po, mga kababayan, na pabayaan na muna para naman tumino. Kung ako po yung Pangulo, kaya lang talagang mabait yung ating Pangulong Bongbong. Kahit pasaway po itong mga kababayan natin, pinag-utos pa rin na tulungan sila. Kahit ang tawag sa kanya bangag. At gustong tanggalin sa posisyon, mga kababayan, at iluklok yung gustong mamugot. Di ba? Yung vice presidenteng gustong mamugot. Ito ngayon yung balita. Yan o. Philippine government vows support for OFWs arrested in Qatar. Marcos admin vows to help arrested Duterte supporters in Qatar. Sabi ni Yusek Claire Castro, yung Philippine government immediately sent a labor attaché and a lawyer to assist the arrested Filipinos. Delivered care packages to them. Kaya po umaaboso. Kung kay Digong po ito, sasabihin ni Digong, bahala kayo sa buhay ninyo. Wala akong paki. Mabulok kayo dyan. O diba? Kailan po, iba yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Immediately, nagpadala ng labor attaché, pati abogado, para tulungan. Pero sabi sa nakuha nating balita, baka daw, mga kababayan, makulong ng hanggang 3 taon itong mga OFWs. Kaya niya, Mr. Maravillas, umaaboso itong iba nating mga kababayang Filipino kasi binibaby ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun na nga po. Kaya lang, pag hindi natin tinulungan ito, sabi ng mga political observers, baka magkabala pa ang kampo ng mga Duterte. Sasabihin, pabaya yung ating gobyerno. Ano ba? Kaya sabi ng migrante po, tigilan na niya ninyo yung pag-idolize sa mga political leaders. Sabi dyan, Meanwhile, Migrante Middle East in a statement expressed its deep concern over the recent arrest of Filipino workers in Qatar, urging all OFWs in the Gulf Cooperation Council region to exercise caution in expressing their political views. While we acknowledge that every individual has the right to express their opinions, even if we may differ in our political beliefs, we emphasize that this should not compromise their safety to jeopardize their employment abroad. Sabi po ng migrante. Deeper look into the political issues in the Philippines, saying it is time to stop idolizing political leaders, particularly those political dynasties who abandon their campaign promises in duties once elected. Iyan nga po ang problema. O ngayon, yun ang inabot nila. Yung iba na nanawagan pa na mag-zero remittance for 1 week. Pag minalas itong mga OFWs na nag-rally, mga kababayan doon sa Qatar, malamang 3 years. Sa 3 years, wala talaga silang mairiremit kasi kulong, walang hanap buhay. Sacrifice yung kanilang mga pamilya. Mabuti kung tulungan ni Sara Duterte yung kanilang pamilya. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi nga sila siguro kilala personal. Diba? Tingnan natin kung tulungan man lang ng kampo ng mga Duterte itong mga OFWs. Paano niya, Mr. Maravillas, na patong-patong nga ang problema ng mga Duterte, magawa pa niya na tumulong sa iba? Yun na nga po, damay-damay sila Lahat ito, sabi nga natin, mga kababayan, kagagawa nila. Itong mga problemang kanilang kinakarap, lahat ito kagagawa nila. Resulta ng mga maling desisyon. Consequences ito ng init ng ulo, ng emosyon. Sabi ko sa inyo po, pag ang pinairal ninyo galit at emosyon, nakita ninyo yung road rage sa Antipolo Rizal, muntik nang makapatay. Butit
Buhay pa yung mga biktima ng pamamaril dahil lang po sa sa init ng ulo. In just seconds mga kababayan, pinagbabaril ng driver yung mga nambugbog sa kanya. Siguro nasagi yung vehicle, pinagtulungan ng mga riders. Nang medyo dihado na, kinuha na ng driver mga kababayan yung kanyang baril. Pinagbabaril ngayon yung mga riders. Tatlo daw yung sugatan, you see? This is a classic example mga kababayan ng resulta ng init ng ulo. Emosyon. Ganon din sa mga Duterte. Emosyon at galit. Pati itong mga kababayan na mga OFWs na nakulong, dahil din sa galit, emosyon, nagpagatong kayo. Hindi na ninyo naisip na bawal pala dyan ang political protest sa Qatar. Kulong kayo ngayon. You see? Buti na lang may gobyerno tayong mabait. Kahit nga gumawa na kayo ng kamalian, tutulungan pa rin. Ito sabi ni Yusek Secretary Claire Castro, pakinggan natin. Good morning po, Yusek. Yusek, ditong weekend, mayroon pong mga Filipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno, kung meron man, anong plano para sila po ay matulungan na ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So, hindi naman po sila pababayaan na makulong, ma'am? Ay, hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Apo. Follow up lang, ma'am, yung ibang mga Filipinos na nagrarally pa rin para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, katulad po sa Davao nung kanyang birthday, marami pong nagtipon-tipon sa ibang lugar sa bansa. Ano po ang nakikita nyo rito? Marami pa rin yung mga sumusuporta sa kanya sa dami ng mga umattend. I'm sure nakita rin po ito ni Presidente. Ano po ang take niya dito sa ganitong mga sitwasyon? Kung nag-celebrate po sila ng birthday po ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po natin mapipigilan yan. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin to pipigilan. Thank you, ma'am. Walang base po yung mga akusasyon ng mga DDS na sinisikil yung inyong karapatan na makapagpahayag. Pwede kayong magprotesta, magpahayag ng inyong mga damdamin. Basta't wala kayong lalabaging batas. Tulad ng paglabag ng batas doon sa Qatar. Yan tuloy kulong. O dito, kung mananawagan na kayo ng revolusyon, malamang sa malamang tatambakan kayo ng kaso. Inciting to sedition na yan, rebellion. Pero kung magpapahayag lang kayo ng inyong mga sentimiento, basta hindi libelous, ayos lang yan po sa ating administrasyon. Kahit araw-araw pa ninyong gawin ang magprotesta, ang akala nga natin, magpi-people power na kayo noong March 28. At tatanggalin na ninyo bilang Pangulo yung ating presidente si PBBM. Kinamagahan, si PBBM pa rin yung presidente. At malamang sa malamang, hanggang 2028, PBBM pa rin ang presidente. At sa 2028, si Martina ang successor. Hindi si Sara, kasi si Sara malamang sa malamang pag sinimulan yung impeachment trial, malamang ma-impeach, ma-convict, na-impeach na pala ng Congress, ma-convict mga kababayan at ma-disqualify siya na tumakbo kahit kagawad sa barangay. O diba? Tingin natin, tulad ng mga political analyst, tapos na po ang karera politika ng mga Duterte. Si Digong hindi na pwedeng umupo
sigurado na bilang mayor kasi manalo man siya na mayor sa Davao, hindi man siya makauwi. Yung first hearing, mga kababayan, second hearing pala. Pre-trial, tapos next hearing sa September 23 pa. You see, si Pulong malamang hindi na po siya makapagkampanya kasi sabi sa May 10 pa uuwi. Maglilibot sa 17 countries all throughout the world. Malamang ang uupo po mga kababayan na congressman si Migs, representative dyan sa Davao, sa distrito ni Pulong. Si Migs Nograles na. You see? Talagang tama yung sabi sa Bible, in everything there is a season in time. Ito na rin siguro yung panahon ng pagtatapos ng politika mga kababayan ng mga Duterte. Hindi lang sa ating bansa, kundi pati sa Davao. Pinagmumura niya kasi yung ating Panginoon. Kaya ibinagsak siya ng ating Panginoon. Tama pa? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, automatch po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.